And lilipat tayo dito. So, baka nagtatanong kayo bakit ko gagawin yon. When in fact, itong Poco X7 Pro is mas malakas siya. Uh, Siyempre, yung X series din ni Poco is mas higher tier than the M8 or than the M series. Pero kasi I'm not really a gamer, and mas importante sa akin yung mga upgrades na meron to si Poco M8 Pro. So, ayun. So, buksan muna natin. So, tinanggal ko na yung seal niya. Tawin muna natin yan. Pansin nyo wala ng plastic. So, as usual, una nyo may kita yung para may box insert muna siya. So, tignan muna natin yung laman. Ayan. So, syempre yung SIM ejector pin, mga papers niya. Ayan. Safety information, saka marami pang iba. Wala naman nagbabasa. At yung kanyang kasamang screen. So, maganda siya, no? Para siyang silicone na pero medyo matibay. Saka maganda. Para siyang smooth yung likod niya. So, lately, maganda na yung mga case na binibigay ni Xiaomi. Kay Poco, kay Redmi. Puro ganyan na yung mga klase ng case na sinasama nila doon sa box. So, panalo yun. Ayan. So, ito yung phone itself agad. Kasunod. Ayan. Pero tabi muna natin. Sa loob. Ayan. May parang papel dyan. Siyempre, may kasama ring USB Type A to Type C na cable. At meron siyang kasamang 100 watts na charger. Ayan. So, hindi natin gagalawin yan. Lahat ng phone ko hindi ko ginagalaw yung charger. Kasi gumagamit tayo ng power bank. Gamit natin si Choktek 20. Ayan. Yung Choktek maganda to sa mga Xiaomi, Redmi, saka Poco kasi sinusupport niya yung fast charging ng mga yon. And aside from that, even other brands and even laptops, pwede mo i-charge nito. Ayan. So, ito po tayo sa phone. Nakikita nyo nakalagay dyan 6,500 mAh na yung battery niya. Ayan. So, it's an upgrade from the Poco X7 Pro, which has 6,000 mAh battery. So, mas malaki battery nito. And yung charging niya 100 watts compared to the 90 watts ng Poco X7 Pro. So, hindi naman ganun kalakihan yung difference. Pero, probably, around the same time lang yung charging nila kasi mas malaki nga yung battery nito. So, silicone carbon na rin yung pala yung battery nito. And it has a bigger screen. 6.83 inch Crystal Res 1.5K AMOLED display. So, pareho naman siyang 1.5K ni Poco X7 Pro pero mas malaki yung screen nito. Also, Snapdragon 7S Gen 4. Ayan. So, ito Snapdragon na to, si Poco X7 Pro, kung alam nyo, naka-Dimensity siya, 8400. So, mas malakas yun definitely. Pero ito si 7S Gen 4, medyo mas bago lang siya, na processor ni Snapdragon. I think around last year lang siya na launch. And ang isa pa sa maganda rito yung kanyang camera, 50 megapixel na Light Fusion 800 with OIS. So basically sabi nila kasama ng mga nag-review, mas maganda dapat yung magiging camera nito kesa dun sa Poco X7 Pro. And also, good thing here, nakalagay dito IP68 rating. Pero sa mga nababasa ko, aside from the IP68 rating, meron din siyang IP66, 69, saka IP69K rating. So, sobrang ganda ng ingress protection nito. Sobrang flagship na. So, ayun. So, ito yung phone. Ayan.
Okay? So, maganda rito kung papasin nyo, yung screen niya, quad curved display. Ayan o. So, naka-curve dito sa taas, even sa baba, pati yung gilid niya. Ayan. Aside from the front, pati yung likod niya, naka-curve lahat. Gilid, taas, at ilalim. So, even though medyo malaking phone to, actually it's about the same size of the S25 Ultra and even the iPhone 17 Pro Max. Medyo hindi mo siya mararamdaman kasi lahat ng sides, both sides niya, taas, baba, gilid, lahat naka-curved. So, medyo mas masarap siyang hawakan kumpara sa mga phone na yun. Kasi, if, as you may know, yung S25 Ultra and yung iPhone 17 Pro Max, parehong flat display, kung di ako nagkakamali, pati yung mga gilid niya flat. So, kanto-kanto talaga lahat. So, ayun. Yun isa sa mga advantage ito. Sa likod naman, kung makikita nyo, ayan. So, pinili kong colors black, pero available to in 3 other colors. Yung gilid niya, para siyang may carbon fiber na design. So, hindi ko lang kung kita sa camera. So, yung strip na yan, para siyang carbon fiber. Pero hindi talaga siya carbon fiber. Plastic pa rin yung likod niya. Pero, fiber reinforced plastic ang tawag nila. So, yun. So, plastic pa rin siya. Maganda rito yung gitna niya. Hindi siya yung makintab. So, hindi siya fingerprint magnet. Pero itong gilid, medyo fingerprint magnet. Ayan. So, yung likod niya, ito, apat yung bilog niya, pero dalawa lang dyan ang camera. Yung isang 50 megapixel na main camera, yung Light Fusion 800 sensor, saka yung ultra wide angle na camera. Ito, of course, yung LED light. And sabi nila, andito ang IR blaster. Okay? So, sa ilalim, of course, yung Type-C port, speaker, yung kanyang SIM card tray. Dito, wala, malinis. Sa kanyang left side. Sa taas, you will see the other speaker, kasi dual speaker siya. And I would suppose ito ay isang microphone, one of the mics, aside from nasa ilalim. Sa right side niya, of course, you will have the power button and the volume rocker, up, down. Ngayon, compare lang siya natin ng mabilisan dito sa aking X7 Pro. Ayan. Okay. Patayin natin yung screen. Oops. Patayin natin. Ayan. So, hindi ko lang kumpasin yung size difference, pero medyo mas malaki ng konti. Mas malaki ng konti si M8 Pro. Ayan, kung makikita nyo, medyo mas malapad siya. Mas malapad siya ng konti, saka mas mataas siya ng konti. Ayan. Pero yung nipis nila ay pareho. Around 8 millimeters. Ayan. Napansin nyo parehong black yung binili ko. Ayan. So, ang maganda lang dito sa M8 Pro, again nga, curved nga lahat ng sides niya. Si X7 Pro, flat lahat. So, ewan ko, depende lang syempre sa preference nyo kung gusto nyo ba ng curved phone, curved screen, o flat display. So, nasa inyo na yun. Pero, ayan, when it comes to the bezels, well, hindi ko pa nabubuksan tong M8 Pro. Pero dito sa X7 Pro, sobrang nipis na ng bezels ito. It's around 89% na screen to body ratio. Which is about the same naman dito sa M8 Pro. Pero I would suppose na kapag
dito sa M8 Pro, it would seem like it would be bigger dahil nga sa curved screen niya. So, magmumukha siyang parang infinity display. Kung tama ang aking hinala. So, ayun. So, again, ayan, ang comparison ng dalawa. So, pinili ko to because of the bigger battery, bigger screen, better IP protection. Sabi nila it has a louder and better speakers, up to 400%. Pero of course, hindi naman talaga yan times 400%. Pero I would suppose medyo loud niya talaga siya based sa mga reviews na nabasa ko. So, ayun, yun lang. Siguro I will post a video next time ng mga camera samples perhaps. Tignan ko. Pero kung may mga questions kayo about the M8 Pro, especially yung mga nanggagaling sa X7 Pro din tulad ko, or manggagaling sa X7 Pro, mag-comment kayo, and then I will try to answer those questions. So yun lang. Salamat sa mga nanood.